Magandang araw mga manunood, nasa channel na Crossmoto kayo. Ano ang alam ninyo tungkol sa industriya ng motorsiklo ng Britanya noong late 60 DS at early 70s? Ang pag-relax matapos magtagumpay ay nagdulot ng krisis hindi lang sa British, kundi pati sa iba pang European at American na motorcycle brands. Sinakop ng Hapones ang merkado gamit ang matibay at mataas na performance na motorsiklo na mas mura kaysa European at American competitors. Magaling nilang nagagawa ito. Marami sa mga kumpanyang ito ang lumaban sa apat na Hapones at nag-eksperimento sa bagong disenyo ng makina at motorsiklo. Isa sa mga disenyong ito ay ang Norton Challenge P86 na may Cosworth na makina. At ito ang kasaysayan ng motorsiklong nais kong ikwento sa video na ito. Hindi napigilan ng Norton Challenge ang pagbagsak ng Norton, pero ang kwentong ito ay sulit tampukan at panoorin. Balikan natin ang dekada 60 kung kailan kumikita pa ang Norton sa modelong komando. Noong dekada 60 laos na ang inline twin na ito. Ipinakilala ng Norton ang makinang ganitong pagkakaayos noong 1948 at kahit noon ay luma na ito. Isang twin na may 300 at 60 degree ignition kung saan sabay tumataas ang parehong piston. Kaya malakas ang panginginig ng makina. Noong huling bahagi ng 40 DS, ang displacement ng kambal na ito ay 500 cc. Ngunit pagsapit ng huling bahagi ng 60 DS, sa paghahangad ng mas mataas na lakas, tumaas ito sa 700 at 50 cc at sa huli ay umabot pa ng 8,200 at 8 cc. Pagsapit ng early 70-S, hindi na nakakasabay ang mga Norton Racer sa motorsiklong Hapon kahit maayos ang kanilang kasi. Noong panahon niya, gumawa si John Norton ng matagumpay na frame para sa motorsiklo. Ngunit ang dalawang valve air-cooled na makina na may 70 kabayo at mahinang transmission ay hindi sapat para mabuhay ang kumpanya. Kailangan nilang gumawa ng mas makabago para sa esports at karaniwang gumagamit. Noong 1973 ang pamunuan ng Norton ay lumapit kay Cosworth at humiling na gumawa ng makabagong power unit na magiging pundasyon ng mga susunod na civilian na modelo at kayang makipagsabayan sa karera. Hamunin. Ang P86 ay motorsiklo na ginawa para makipagsabayan sa mga Hapones at subukang ibalik ang Norton sa tuktok ng merkado. Ang mismong pinununo ng Cosworth Engineering na si Keith Duckworth ang nagdisenyo ng makina na nagpasya na gamitin bilang basehan ang kampeon na makina ng Cosworth 4x4 valve Formula 1 V8 na ginawa noong 1966. Para maintindihan ang konteksto, kaunting impormasyon tungkol sa makina ng 4x4 valve V8. Kung ang pinakamagandang kotse sa Formula 1 ay laging pinagtatalunan, mas malinaw naman ang sagot sa pinakamahusay na makina. Ang Ford Cosworth 4x4 valve noon ay nagtakda ng mga bagong pamantayan sa karera. Makapangyarihan, maaasahan, simple at murang 3 litrong makina. Tapat at maaasahang naglingkod ito sa mga Formula 1 team mula late 60s hanggang early 80s. Mahigit isang dekada ng pamamayani sa karera. Sa bagong makina ng motorsiklo, kailangan ang distribusyon ng gas, 2 overhead camshaft tig-4 na balbula bawat silindro at liquid cooling. Lakas na nasa 70 kabayo para sa civilian na bersyon at higit sa 100 para sa racing at sapat na tibay ng estruktura ng makina upang tanggalin ang frame ng motorsiklo. Para sa Norton Challenge, literal na pinutol ng mga inhinyero ng Cosworth ang 2 silindro mula sa maalamat na V8 at inilagay ang mga ito sa isang crankcase na dinevelop mula sa simula. Nabuo ang makinang may tradisyonal na 700 at 50 cc displacement para sa Norton na may maraming pagbabago sa disenyo. Overhead camshaft na pinapaikot ng gear, pero belt drive ang ginamit imbes na kadena. Tulad ng nabanggit, wala talagang frame ang motorsiklo. Ang swing arm at likurang subframe ay direktang nakakabit sa crankcase ng makina gamit ang bolt. Ang fork ay nakakabit sa harapang subframe na konektado rin sa makina sa pamamagitan ng bolt. Ayon sa maraming artikulo, ang Challenge P86
ay nauna ng ilang taon o dekada sa ganitong disenyo. Sa isang banda, totoo naman iyon. Ang disenyo ng motorsiklo na Norton ay talagang kahanga-hanga pero naisip ng gamitin ang makina bilang pangunahing bahagi ng estruktura ng mas maaga pa. Halimbawa, ang German na motorsiklo na Windhoff 750 na ginawa mula 1,927 hanggang 1,931 ay ginawa rin sa parehong ideolohiya. Ang gawain ng Cosworth sa makina ay mahigpit na binantayan ng mga kinatawan ng Norton. Hindi magiging Norton kung wala siyang inilagay na balakid sa pagdevelop. Kung tutuusin, mas mabuti pa sana kung hindi na lang sila nakialam doon. Naisipan pa nilang magdagdag ng ilang mga lumang disenyo sa konstruksyon. Isa sa mga kondisyon ay dapat gumana ang twin gamit lang ang isang carburetor para mapadali ang pagdaan ng mga civilian na sasakyan sa emission standards. Kailangan itong sundin ang tradisyonal na paraan ng pag-apoy. Ibig sabihin, naging 360 degree twin ulit ito, kaya malakas ang panginginig. Para sa makabagong disenyo, hindi ito katanggap-tanggap. Kahit napilitan, nagdisenyo ang mga Cosworth na inhinyero ng balancer para sa makina na nagdagdag ng 9 na kilo sa bigat ng disenyo. Para sa matatag na operasyon ng ganitong makina, kinailangan ng isang mabigat na flywheel at muli, nakialam na naman ang mga tao mula sa Norton sa disenyo. Iginiit nila na ilagay ang flywheel sa pagitan ng mga silindro na ang katuwiran nila ay, ganito talaga dapat. Sa Britanya, 60 taon nang gumagawa ng mga motorsiklo, subok na yan. Ang detalyeng ito ang nag-alis ng posibilidad ng central bearing sa crankshaft, kaya nalimitahan ang pinakamataas na RPM at tumaas ang pagbaluktot ng crank. Ang buong makina ay may timbang na 85 tuldok 5 kilo at ang gumagalaw na bahagi ay 34 kilo. Para sa isang racing na motorsiklo, sobrang bigat talaga nito. May fuel injection ang double 4-valve V8. Pero sa racing na motorsiklo, 2 lumang karburador na AMOL ang ginamit. Ang intake ports na para sa fuel injection ay hindi akma sa mga karburador, kaya humina ang makina. At para sa mga civilian na bersyon ng motorsiklo, plano pa nilang lagyan ng isang karburador lang. Ang naging resulta ay isang makina na, mas maganda kaysa sa mga naunang makina ng Norton, pero malayo pa rin sa inaasahan. Sa test bench, ang makina para sa racing na motorsiklo ay nagpakita ng 90 kabayo sa pinakamataas na hindi umabot sa inaasahang resulta. May ilang paunang problema sa disenyo tulad ng mahina talagang timing belt, pero hindi na ito pwedeng ipagpaliban. Pagsapit ng 1,975, natapos na ang paggawa ng motorsiklo at sumali ito sa karera sa Brands Hatch. Sumali siya pero malakas ang dating, nabunggo agad ang ilang motorsiklo sa unang ikot. Ito ang unang pagpapakilala ng Challenge P86 sa publiko. Kahit di kasalanan ni Norton ang aksidente, agad siyang nagkaroon ng di magandang impresyon. Ang mga sumunod na karera ay nagpakita ng hindi kanais-nais na resulta. Natatalo si Norton sa mas magagaan at mas matagumpay na disenyo ng mga Japanese na motorsiklo. Kasabay nito, si Norton ng Norton Williams Triumph ay dumaranas ng matinding problemang pinansyal. Kulang ang pera para sa proyekto at si Cosworth ay pangunahing nakatutok sa trabaho sa Formula 1. Noong 1976 nahati ang punong kumpanya na NVT at natigil ang proyekto ng Norton Challenge at mga 20 unit ng P86 na iba-iba ang antas ng pagkakabuo ay nawala. Totoo, noong 1986, isa sa mga makina ay ipinakita sa publiko. Ito ay ang makina na tinawag na 823 SM3 at nilagyan ng fuel injection sa Daytona Battle of Twins. 1986 pumangalawa ang motorsiklo at nag-una naman noong 1988 patunay na may potensyal ang makinang ito kapag maayos ang pagkakaayos. Ilang mga artikulo ng mga mahilig tungkol sa Norton Challenge ay nagsasabing literal na ganito: heto ang napakagandang imbensyon, pero hindi nagtagumpay, hindi sinuwerte. Gayunpaman, gaya ng nakikita ninyo, mas interesante at lohikal ang sitwasyon. Ang proyekto ay isinagawa sa ilalim ng pagmamadali at kakulangan ng pondo. Walang garantiya na makakabangon ang industriya ng motorsiklo ng Britanya gamit ang pagkakataong ito. Ang totoong sumira sa proyektong may potensyal ay ang pagiging sarado at konserbatibo. Ganito lagi ginagawa namin dati at effective naman. Karaniwan, ang mga ganitong panahon ay nagtatapos sa ganitong paraan.
Noong dekada 70 bumagsak ang industriya ng motorsiklo sa Britanya. Dahil sa kanilang kayabangan na natiling maalikabok na relikya ang Norton Challenge P86 ng kung ano sana ang nangyari. Malapit nang matapos ang aking kwento. Kasama nyo pa rin ang Crossmoto. Maraming salamat sa inyong suporta, pag-share, komento at pag-subscribe. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa channel sa pamamagitan ng pining na detalye para sa donasyon. Hanggang sa muli nating pagkikita.